Nakapako ang sikat ng araw sa likod ni Aling Nena, habang nakatayo siya sa gitna ng maruming eskinita. Ang kanyang boses ay tila isang matulis na tinidor na kumakalansing sa tainga ni Rafael. Huwag kang malikot, Rafael. Basag na nga ang baso, magdudumi ka pa sa sahig. Wala kang silbi. Buti pa itong basag na baso may pakinabang pa, pwedeng ibenta sa junk shop. Napayuko si Rafael. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hindi ito ang unang pagkakataon na sinabihan siya ng Aling Nena na wala siyang silbi. Simula nang siya ay mabili mula sa kanyang ina, ang buhay niya ay naging tila isang lumang basahan na isinasampay sa initan para matuyo, walang halaga. Tuwing umaga, bumabangon siya bago sumikat ang araw, naghahanda ng almusal para sa buong bahay ni Aling Nena, naglilinis, naglalaba at nagtitinda ng mga gulay sa palengke. Ang mga kamay niyang payat ay palaging may dalang mabibigat, ang balat niya ay sunog sa araw, at ang kanyang mga paa ay laging pagod. 12 anyos pa lang siya, pero pakiramdam niya ay pasana niya ang buong mundo. Linisin mo yan, dali. Bago pa dumating ang mga utos ko para mamaya, sigaw ulit ni Aling Nena, at narinig ni Rafael ang tunog ng sinturo na dumadampi sa hangin. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pulutin ang mga bubog. Ang bawat piraso ay tila sumasakit sa kanyang mga daliri, kasabay ng sakit na nararamdaman niya sa puso. Pinipilit niyang huwag umiyak. Hindi siya pwedeng umiyak. Ang pag-iyak ay kahinaan, at sa mundong ito, ang kahinaan ay nagpapabigat lang sa buhay. Kinagabihan, matapos ang isang mahabang araw ng trabaho, tahimik na dumiretso si Rafael sa sulok ng maliit na bodega kung saan siya natutulog. Maraming lumang karton at sirang gamit doon, ngunit iyon ang kanyang kanlungan. Ilang oras na ang lumipas mula ng gumabi, ngunit ang init sa tondo ay nananatili, bumabalot sa bawat sulok ng bahay. Ang tanging liwanag na nagmumula sa bintana ng kapitbahay, na tila manipis na hibla ng sinulid, ay sapat na para makita niya ang lumang libro ng algebra na kinuha niya sa tambakan. Ang bawat pahina nito ay mailukot na, ang takip ay halos bumukol na, ngunit para kay Rafael, ito ay isang kayamanan. Pinahid niya ang dumi sa kanyang kamay at dahan-dahang binuklat ang libro. Ang mga numero at formula ay tila mga kaibigan na bumubulong ng mga lihim sa kanya. Gustong-gusto niyang magbasa, mag-aral. Ito ang tanging paraan para makatakas siya sa kanyang realidad, sa kanyang walang katapusang pagdurusa. Sa bawat problemang nasasagot niya, pakiramdam niya lumalawak ang kanyang mundo, at may pag-asa pa rin. Pinangarap niyang makapasok sa paaralan, maging isang inhinyero o isang guro. Isang araw, babalik siya para iligtas ang kanyang sarili mula sa piitang ito. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi mula sa palengke, nakita ni Rafael ang isang lumang poster na nakadikit sa pader ng isang tindahan. Ito ay tungkol sa isang patimpalak sa math, ang TAP, Mathematics Teachers Association of the Philippines. Ang nakasulat sa ibaba ay Grand Prize, Full Scholarship sa University at Cash Prize para sa pamilya. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Ito na ba ang sagot sa kanyang mga dasal? Mayroon siyang pera, naipon niya mula sa pagbebenta ng gulay na tinago niya kay Aling Nena. Ito ay sapat para sa rehistrasyon. Ang puso ni Rafael ay bumilis ang tibok. Isang pagkakataon. Isang pagkakataon para makatakas. Ngunit paano niya itatago kay Aling Nena? Siguradong ipagbabawal siya nito. Ang tanging paraan ay gawin ito ng palihim. Habang naglalakad pabalik sa bahay ni Aling Nena, ang poster ay tila naging isang tanglaw sa dilim ng kanyang buhay. Nakarinig siya ng malakas na ubo mula sa loob ng bahay. Si Aling Nena iyon. Tila may kumikilos sa dilim. Pakiramdam niya ay may nakikiramdam sa bawat kilos niya, sa bawat pangarap na pinipilit niyang itago. CJ, Rafael. Subukan mo lang lumandi sa kahit anong pangarap mo. Hindi ka makakaalis dito. Hindi kailanman narinig ni Rafael ang mahinang bulong ni Aling Nena mula sa loob, tila alam na nito ang binabalak niya. Ang bulong na iyon ay hindi gaanong malakas para marinig ng iba, ngunit sapat na para maramdaman ni Rafael ang lamig na bumalot sa kanyang buong katawan. Isang malamig na hininga ng takot at pagbabanta. Ngunit sa kabila ng takot, may isang maliit na apoy na sumisilay sa dibdib ni Rafael. Ang apoy ng pag-asa. Hindi siya susuko. Kailangan niyang lumaban. Kailangan niyang lumaya. Hindi nawala sa isip ni Rafael ang bulong ni Aling Nena.
Tila isang anino ito na sumusunod sa bawat galaw niya, isang paalala na ang kalayaan ay isang malayong pangarap. Ngunit ang poster ng Top na paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip ay mas malakas. Ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang sumugod kahit na may takot. Mula ng araw na iyon, naging mas maingat si Rafael sa lahat ng kanyang kilos. Tuwing gabi, habang mahimbing na natutulog ang lahat sa bahay ni Aling Nena, tahimik siyang naglalabas ng kanyang lumang libro ng algebra. Ang kanyang kamay ay nakahanda sa pagtago nito sa ilalim ng mga karton sa pinakamaliit na ingay. Ang ilaw mula sa kalye ang kanyang kasama, sapat na para makita ang maliliit na numero at simbolo na nagiging kaibigan niya sa dilim. Ang utak niya ay parang espongha, sumisipsip ng bawat impormasyon, bawat formula na binabasa niya. Alam niya na ito lang ang kanyang sandata. Ito lang ang makapagpapalaya sa kanya. Isang hapon, habang naglilinis siya ng bakuran, narinig niya ang mga tawanan ng mga bata sa kalye. Nakita niya ang isang grupo ng mga kabataan na naglalaro ng basketball. Gusto niyang sumali, ngunit alam niya na wala siyang oras para sa mga ganoong bagay. Tiningnan niya ang isang pader na may mga sulat at drawing. Bigla siyang nakakita ng isang sulat kamay na problema sa matematika. Hindi niya napigilan ang sarili na kunin ang isang maliit na stick at sinimulang isolve ito sa lupa. Hoy, Rafael! Ano nang ginagawa mo dyan, ha? Naglalaro ka na naman ng dumi, sigaw ng isang batang lalaki, si June, na kasama niya dati sa pagtitinda. Akala mo ba matalino ka? Diyan ka lang sa tondo, Rafael. Walang matatalino rito. Napapahiya si Rafael. Gusto niyang sagutin, ngunit pinili na lang niyang manahimik. Ang mga salita nila ay tumusok sa kanyang puso, ngunit masakit man, mas naging matibay ang kanyang loob. Kung hindi sila naniniwala sa kanya, mas lalo siyang magpapatunay. Walang may karapatang hadlangan ang kanyang pangarap. Rafael de la Cruz po, sagot ni Rafael, yumuko. Saan ka nakatira? Sino ang mga magulang mo? Tuloy-tuloy na tanong ni Don Ricardo. Bahagyang nanginig si Rafael. Hindi niya pwedeng sabihin ang totoo. Sa tondo po, sagot niya, umiiwas sa tanong tungkol sa kanyang mga magulang. Wala na po akong pamilya. May kislap ng lungkot sa mga mata ni Don Ricardo. Ganoon ba? Napakatalino mo, iho. May potential ka. Gusto mo bang makakuha ng scholarship sa isang magandang paaralan? Gusto ko po, sagot ni Rafael, ngunit may pag-aalinlangan sa kanyang boses. Ang kanyang nakaraan ay nagtuturo sa kanya na huwag magtiwala. Nagulat si Don Ricardo sa pag-aalinlangan ni Rafael. Tila may tinik na nakasabit sa puso ng bata. Napansin niya ang mga pasa sa braso ni Rafael, na pilit tinatago sa ilalim ng kanyang lumang damit. Huwag kang mag-alala, iho. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang sa akin. Biglang lumitaw si Doña Elena Alcantara, ang asawa ni Don Ricardo, na nakakapit sa braso ni Marco. Elegante ito, ngunit ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Cardo, darling, bakit ka nakikipag-usap sa batang yan? Halika na, kailangan na nating umalis. Baka malate pa si Marco sa kanyang review. Sinulyapan ni Doña Elena si Rafael, ang kanyang tingin ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa hangin. May pagdududa at paghamak sa kanyang mga mata, at isang nakakakilabot na pagtantya. Tumingin siya kay Marco, umiti ng mapilit. Huwag kang mag-alala, Marco. Ikaw ang magiging champion. Sisiguraduhin ko iyan. Naramdaman ni Rafael ang lamig ng tingin ni Elena. Para siyang pinagmasdan ng isang predator. Habang papalayo ang mag-ina, narinig niya ang boses ni Elena na bumubulong kay Marco, wala kang dapat ipag-alala sa batang iyan. Masyadong mahirap para makipagsabayan sa'yo. Naiwan si Rafael na nag-iisip. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang tingin sa kanya ng ginang. May bumulong sa kanyang isip, hindi lang ito basta patimpalak. May kakaibang bagay na nangyayari. Nagpatuloy siyang lumakad, ngunit ang titig ni Don Ricardo ay nanatili sa kanya, kasama ang hindi maipaliwanag na koneksyon na naramdaman niya. Hindi na maalis sa isip ni Don Ricardo Alcantara ang payat na figura ni Rafael. Ang mga mata ng bata, puno ng talino, ngunit may bahid ng kalungkutan, ay tila sumasalamin sa isang nakaraang matagal na niyang sinubukan kalimutan. Pagdating sa kanyang opisina sa Alcantara Tower, hindi niya na ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Ang isip niya ay lumipad pabalik sa isang panahong mas simple, mas masaya.
Stella, mahina niyang sambit habang hinahawakan ang isang lumang litrato sa kanyang mesa. Ito ang litrato ng kanyang unang asawa, si Stella de la Cruz. Maganda si Stella, may kakaibang kinang sa mga mata, tulad ng kay Rafael. Nagpakasal sila noon sa kabila ng pagtutol ng kanyang pamilya. Isang pag-ibig na walang katumbas, ngunit napilitan siyang iwanan dahil sa negosyo at sa mga tradisyon ng kanilang pamilya. Hindi niya kailanman nakalimutan ang sakit ng paghihiwalay nila. Naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang pumasok ang kanyang sekretarya. Sir, pinahanap niyo po ang background ni Rafael de la Cruz? May nakita ka na ba? Tanong ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay tila nagmamadali. Opo, sir. Lumaki po siya sa tondo. Ayon po sa mga kapitbahay, ulila na po siya at alipin ng isang alingnena. May mga lumang balita din po na ang ina niya ay namatay sa isang aksidente ilang taon na ang nakakaraan at iniwan siya sa kanyang tiyahin na siyang nagbenta sa kanya, paliwanag ng sekretarya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Don Ricardo. Namatay sa aksidente ang ina? Iniwan sa tiyahin at ibinenta. Hindi siya makapaniwala. May mali. Mayroon siyang dapat malaman. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, napansin niya ang pagiging tahimik ni Doña Elena. Nagtitipa ito sa kanyang cellphone, at may bahid ng pagkabahala sa kanyang mukha. Lena, may problema ba? Tanong ni Don Ricardo. Wala, darling. Business matters lang, sagot ni Elena, hindi man lang siya tinitingnan. Ngunit napansin ni Don Ricardo ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Tila may tinatago ito. Nang tumayo si Elena upang kumuha ng kape, narinig ni Don Ricardo ang kanyang boses na mahinang bumubulong sa telepono. Kailangan natin yang tapusin bago pa lumaki ang problema. Siguraduhin mong walang magiging abala sa plano natin para kay Marco. Hindi natin pwedeng hayaan na may makasira sa hinaharap niya. Kumunot ang noo ni Don Ricardo. Plano para kay Marco? Sa anong paraan? Hindi niya lubos maintindihan ang pag-aalala ni Elena. Si Marco ay matalino, ngunit hindi naman ito kailangang mandaya. Ang mga salita ni Elena ay tila bumabagabag sa kanya. Pagkatapos ng almusal, tinawagan ni Don Ricardo ang kanyang longtime family lawyer, si Atty. Ramirez. Atty. Ramirez, kailangan ko ang tulong mo. Gusto kong suriin mo ulit ang lahat ng papeles tungkol sa kaso ni Stella. Lahat-lahat, lalo na ang mga financial transactions noong panahong iyon. May narinig akong balita na may kaugnayan sa isang bata. May anak ba kayo kay Stella, Don Ricardo? Tanong ni Atty. Ramirez, halatang nagulat. Hindi ko alam. Wala akong alam, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at pangamba. Kailangan kong malaman. May kutob ako. Pakiusap, Atty. Ramirez, gawin mo ang lahat para malaman ang totoo. Habang nakaupo sa opisina, tinitigan ni Don Ricardo ang portrait ni Stella. Kung may anak nga sila, ano ang nangyari? Bakit hindi niya ito nalaman? Ang sakit ng nakaraan ay biglang nagbalik, mas malalim pa kaysa dati. Kinagabihan, nakaupo si Don Ricardo sa kanyang study room, naghihintay sa tawag ni Atty. Ramirez. Ang kape sa kanyang tasa ay lumamig na, ngunit hindi niya alintana. Sa bawat segundo, pakiramdam niya ipapalapit siya sa isang katotohanan na maaaring magpabago sa kanyang buong mundo. Sa kanyang isip, muling sumulpot ang imahe ni Rafael, ang parehong kinang sa mata, ang parehong determinasyon. Nagkataon lang ba? O may mas malalim na koneksyon? Nagring ang telepono at mabilis itong sinagot ni Don Ricardo. Atty. Ramirez, may balita ka na ba? Don Ricardo, nagsimula si Atty. Ramirez, ang kanyang boses ay seryoso. May nakita akong kakaiba. May isang babaeng lumapit sa akin noon, naghahanap ng pamilya ng isang bata. Ipinakita niya sa akin ang isang litrato. Parang siya ang nanay ni Rafael. Nabitiwan ni Don Ricardo ang telepono. Nagulantang ang kanyang mundo. Si Stella. May anak sila. Si Rafael. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas, tila tambol na nagbabanta ng paparating na bagyo. Ang litrato ni Stella sa kanyang mesa ay tila ngumiti o baka umiyak. Hindi makatulog si Don Ricardo Alcantara. Ang mga salita ni Atty.
Ramirez ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Si Stella? May anak sila? Si Rafael? Ang bawat detalye ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo, at ang larawan na nabubuo ay mas masakit kaysa sa inaakala niya. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. At alam niya kung sino ang makapagbibigay nito sa kanya. Kinabukasan, maaga pa, nagtungo si Don Ricardo sa lumang bahay ng pamilya Alcantara, kung saan nakatira si Manang Fe, ang matagal ng kasambahay na nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Si Manang Fe ang tanging tao na pinagkakatiwalaan niya ng buo, ang taong nakasaksi sa lahat ng sikreto ng pamilya. Kumatok siya sa likod na pinto, ayaw niyang makita siya ni Elena. Nagulat si Manang Fe nang makita si Don Ricardo sa ganoong oras. Don Ricardo, bakit po kayo narito ng ganito kaaga? Manang Fe, kailangan ko ang tulong mo. Kailangan kong malaman ang totoo, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng pagkabahala. Pinapasok siya ni Manang Fe sa kusina at umupo sila sa lumang mesa. Tungkol saan po, Don Ricardo? Tanong ni Manang Fe, halatang kinakabahan. Tungkol kay Stella at sa anak namin, diretsong sabi ni Don Ricardo. May anak ba kami, Manang Fe? Alam mo ba kung nasaan siya? Biglang namutla si Manang Fe. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang tasa ng kape. Don Ricardo, matagal na po yan. Masakit po ang nakaraan. Alam ko, Manang Fe. Pero mas masakit ang hindi malaman ang totoo, pakiusap ni Don Ricardo. Si Rafael, nakita ko siya. May kutob ako. Pakiusap, Manang Fe, sabihin mo sa akin ang lahat. Napabuntong hininga si Manang Fe. Si Doña Elena po siya ang nagtakip ng lahat. Ayaw niyang malaman niyo na nagbuntis si Ma'am Stella bago po kayo ikasal kay Doña Elena. Pinilit po niyang itago ang lahat. Binayaran niya po ang mga tao para manahimik. Nanginginig ang buong katawan ni Don Ricardo. Ano? Si Elena? Paano niya nagawa yan? May isang kahon po ako, Don Ricardo, sabi ni Manang Fe, sabay tayo at kinuha ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng aparador. Hindi ko po ito itinapon. Alam ko pong darating ang araw na kailangan niyo itong makita. Binuksan ni Manang Fe ang kahon. Sa loob, may mga lumang litrato. Kinuha ni Don Ricardo ang isang litrato. Ito ay si Stella, nakangiti at kitang-kita ang kanyang umbok na tiyan. Ang kanyang puso ay tila dinudurog. Isang anak. May anak sila. Siya po ang nanay ni Rafael, mahinang sabi ni Manang Fe. Pagkatapos po ng aksidente ni Ma'am Stella, hindi po siya namatay agad. Nagawa pa po niyang ipanganak ang bata. Pero tinago po ni Doña Elena ang lahat. Binayaran niya po ang isang babae para alagaan ang bata, at pagkatapos ay binenta po niya ang bata sa isang aling nena sa Tondo. Napatayo si Don Ricardo. Ibinenta. Si Rafael. Si Elena ang may gawa nito. Ang galit ay biglang bumalot sa kanya, mas matindi kaysa sa anumang naramdaman niya dati. Opo, Don Ricardo. Si Doña Elena po ang nag-utos sa lahat. Mayroon pa po siyang koneksyon sa isang babae sa Tondo na nagbebenta ng mga bata. Siya po ang nag-ayos ng lahat para mawala si Rafael sa buhay niyo, dagdag ni Manang Fe, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Habang naghahalungkat si Don Ricardo sa kahon, may nakita siyang isang lumang pahayagan. Ang petsa ay halos magkapareho sa petsa ng kapanganakan ni Rafael. Ang headline, Mysterious Accident Claims Life of Young Woman. Sa ilalim ng headline, may maliit na larawan ng isang sasakyang bumangga. Hindi ito aksidente. Hindi ito aksidente. Ang galit at sakit ay naghalo sa loob ni Don Ricardo. Si Elena. Ang babaeng pinakasalan niya. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya. Siya ang may gawa ng lahat ng ito. Siya ang nagwasak ng kanyang pamilya. Niyakap ni Don Ricardo ang mga litrato, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi ito aksidente. Elena, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. Ang kanyang mundo ay gumuho, ngunit sa mga guho na iyon, may isang bagong apoy na nag-alab, ang apoy ng paghihiganti at pagtubos. Napuno ng kaba ang buong katawan ni Rafael habang papalapit ang araw ng Top National Finals. Ito ang pinakamalaking pagkakataon sa kanyang buhay, ang susi sa kanyang kalayaan. Ngunit sa likod ng pag-asa, may bumabagabag sa kanya,
ang bulong ni Aling Nena at ang titig ni Doña Elena. Alam niyang hindi magiging madali ang laban. Pagdating niya sa malaking auditorium ng isang prestihiyosong unibersidad, napansin niya ang dami ng tao. Mga magulang, guro at mga estudyanteng puno ng pag-asa. Sa gitna ng lahat, nakita niya si Marco Alcantara, nakaupo sa isang upuan sa harapan, mayabang na nakangiti. Nakita rin niya si Doña Elena na nakaupo sa likod ni Marco, may kausap na isang babaeng nakasuot ng uniforme ng event staff. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit may kakaibang tensyon sa pagitan nila. Nagsimula ang patimpalak. Ang bawat tanong ay tila isang hamon sa kanyang isip. Nakita niya si Marco na mabilis sumagot, halos hindi nag-iisip. May kakaibang bilis. Sumagot din si Rafael ng buong pagtitiwala, ngunit may bahagyang pagdududa sa kanyang isip. Bakit tila napakadali para kay Marco? Samantala, sa likod ng auditorium, si Doña Elena ay nakaupo, ang kanyang mga mata ay matalim na nakamasid sa bawat galaw. Ang babaeng kausap niya kanina, si Ibe Reyes, isang event coordinator, ay tahimik na lumapit kay Marco, tila nag-aayos ng upuan nito. Ngunit sa ilalim ng lamesa, mabilis na naibaba ni Eme Reyes ang isang maliit na papel na may mga sagot. Napansin ni Elena ang pagkuha ni Marco sa papel. Ngumiti siya ng palihim. Ito ang kanyang plano. Hindi niya hahayaang may makasira sa kinabukasan ng kanyang anak. Kailangan mong manalo, Marco, bulong niya sa kanyang sarili. Ikaw lang ang magiging tagapagmana ng lahat. Si Don Ricardo, na nakaupo sa kabilang dulo ng auditorium, ay abala sa pagmamasid kay Rafael. Ang bawat sagot ni Rafael ay tila nagpapamangha sa kanya. Ngunit napansin din niya ang kakaibang kilos ni Elena. Nakita niya ang paglapit ni Eme Reyes kay Marco at ang mabilis na galaw ng mga kamay. Kumunot ang noo ni Don Ricardo. May mali. Mayroon siyang kutob. Bigla niyang naalala ang mga sinabi ni Manang Fe, ang mga litrato at ang pahayagan. Ang galit ay biglang bumalik. Hindi niya hahayaang mandaya si Elena. Hindi niya hahayaang masira ang kinabukasan ng kanyang anak, kung si Rafael nga ang anak niya. Ang patimpalak ay natapos. Ang mga hurado ay nag-uusap at ang tensyon sa loob ng auditorium ay bumigat. Si Rafael ay nakatayo sa isang sulok, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Ngunit may bahagi sa kanya na nakaramdam ng pagkadismaya. Tila may hindi tama. Nang i-anunsyo na ang resulta, malakas na palakpakan ang pumuno sa bulwagan. At ang nagwagisang top national finals ay Marco Alcantara. Napatayo si Marco, mayabang na ngumiti at lumapit sa entablado. Si Elena ay lumapit sa kanya, yakap-yakap ang kanyang anak, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Si Rafael ay nakatayo, nakatulala. Ang lahat ng kanyang pagod, ang lahat ng kanyang pagsisikap, ay tila nawalan ng saysay. Pakiramdam niya ipinagtaksilan siya. Hindi niya maintindihan. Alam niya sa sarili niya na tama ang kanyang mga sagot. Ngunit bago pa matapos ang palakpakan, biglang tumayo si Don Ricardo. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, pumutol sa ingay ng bulwagan. May nakita akong pandaraya dito. Nagulat ang lahat. Nagkaroon ng bulungan. Si Elena ay namutla at ang ngiti ni Marco ay biglang nawala. Ang mga mata ni Rafael ay nanlaki. Hindi niya inaasahan ito. Nagkatitigan si Rafael at Don Ricardo. Sa mga mata ni Don Ricardo, may nakita si Rafael na galit, pagkadismaya, ngunit mayroon ding kakaibang pag-aalala. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, puno ng komplikadong damdamin. Ang hangin ay tila bumigat at ang lahat ay naghihintay sa susunod na mangyayari. Nagulantang ang buong auditorium sa malakas na tinig ni Don Ricardo Alcantara. Ang kanyang mga salita ay tila bomba na sumabog sa gitna ng katahimikan, nagdulot ng gulat at pagkalito. Si Doña Elena ay namutla, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot at galit. Si Marco naman ay nakatayo, tulala, hindi makapaniwala sa narinig. Ano ang sinasabi mo, Cardo? Nababaliw ka na ba? Sigaw ni Elena, pilit na kinakalma ang kanyang sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bahid pa rin ang pagmamataas. Walang pandaraya rito. Ang anak ko ang nagwagi ng patas. Patas? Tumawa ng mapait si Don Ricardo. Ang pandaraya mo, Elena, ay kitang-kita. Mayroon akong mga testigo at ebidensya.
Ang Aindes Reyes na iyon na nagbigay ng sagot sa anak mo, ay nakuha ko na ang kanyang testimonya. Nagbulungan ang mga tao. Ang mga hurado ay nagtinginan, halatang nababahala. Si Elena ay naglakad papalapit kay Don Ricardo, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Iyan ba ang plano mo, Cardo? Ang sirain ang pangalan ng sarili mong anak para lang sa isang pulubing katulad niyan? Tinuro niya si Rafael na nakatayo pa rin sa isang sulok, nakatulala. Masyadong ambisyoso ang batang iyan. Gusto lang niyang sumikat at makakuha ng pera. Ginagamit ka lang niya. Naramdaman ni Rafael ang sakit ng mga salita ni Elena. Pulubi. Walang kwenta. Ginagamit. Ang mga salitang iyon ay tila kutsilyo na tumutusok sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit pilit niya itong pinipigilan. Bakit ganoon ang tingin sa kanya ng ginang? At bakit ipinagtatanggol siya ni Don Ricardo? Huwag mong pagbibintangan ang bata, Elena, galit na sigaw ni Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at sakit. Ang pulubi na tinatawag mo ay mas may dignidad pa kaysa sayo. Siya ang tunay na nagwagi rito. Anong sinasabi mo? Tanong ni Elena, ang kanyang boses ay tila nagbanta. Ang katotohanan, sigaw ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay umalinggaw sa buong bulwagan. Tumingin siya kay Rafael, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at pangamba. Si Rafael, anak ko siya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Anak. Ako. Anak niya. Hindi ko maintindihan. Ang aking mundo ay biglang umikot. Ang mga boses sa paligid ko ay naging malabo, tila bumubulong sa hangin. Ang mga mata ng lahat ay nakatingin sa akin, puno ng pagkalito, pagtataka, at awa. Hindi. Hindi totoo yan, sigaw ni Elena, ang kanyang boses ay tila nabaliw. Nababaliw ka na, Cardo. Wala kang anak sa labas? Ako lang ang asawa mo. Si Marco lang ang anak mo. Hindi, Elena. Matagal mo nang itinago ang katotohanan, sigaw ni Don Ricardo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Si Stella may anak kami. At ikaw ang nagtago sa kanya. Ikaw ang nagpabayad sa nanay niya para ipagbili siya. Napatayo si Rafael. Ang kanyang mga paa ay nanginig at pakiramdam niya ay mawawalan siya ng balanse. Ang mga salita ni Don Ricardo ay tila mga martilyo na humahampas sa kanyang ulo. Ang kanyang ina. Ibinenta siya. Hindi. Hindi totoo. Hindi pwedeng totoo. Hindi totoo. Bulong ni Rafael, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Don Ricardo, puno ng pagtataka at sakit. Ang kanyang puso ay dinudurog. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay biglang gumuho. Sinubukan ni Don Ricardo na lumapit kay Rafael, ang kanyang mga kamay ay nakaabot. Rafael, anak, pakinggan mo ako. Ngunit umurong si Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, at ang kanyang tingin kay Don Ricardo ay puno ng pagtataksil at pagdududa. Hindi niya maintindihan. Ang kanyang mundo ay biglang naging isang malaking katanungan. Hindi totoo. Muling bulong ni Rafael at pagkatapos, ang lahat ay naging itim. Bumagsak siya sa sahig, ang kanyang katawan ay walang buhay. Nanginginig ang buong katawan ni Elena. Ang kanyang mukha ay puting-puti at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Ang lahat ng kanyang sikreto ay nabunyag. Ang kanyang mundo ay biglang gumuho. Niyakap ni Don Ricardo si Rafael, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagsisisi. Rafael, anak ko, gumising ka. Ang bulwagan ay napuno ng kaguluhan. Ang lahat ay nagtataka, naguguluhan at nag-aalala. Ang katotohanan ay nabunyag, ngunit ang epekto nito ay mas masakit kaysa sa inaakala ng sinuman. Napuno ng pagkabahala ang puso ni Don Ricardo Alcantara habang binubuhat niya si Rafael at mabilis itong isinugod sa pinakamalapit na ospital. Ang kanyang mundo ay tila gumuho nang makita ang walang malay na katawan ng anak. Ang mga salita ni Elena, ang katotohanang nabunyag, ang lahat ng iyon ay humampas sa kanya ng sabay-sabay. Sa kanyang isip, muling naglaro ang imahe ni Stella, ang kanyang unang asawa, at ang pananagutan niya sa trahedya. Sa ospital, matapos masuri si Rafael, sinabi ng doktor na nabigla lang ang bata at kailangan niya ng pahinga. Ngunit alam ni Don Ricardo na mas malalim pa sa pisikal na pagkabigla ang nararamdaman ni Rafael.
Ito ay ang sakit ng pagtataksil, ang bigat ng katotohanan. Habang nakaupo sa tabi ng higaan ni Rafael, hinawakan ni Don Ricardo ang payat na kamay ng bata. Tinitigan niya ang mukha ng anak, ang mga labi nito ay bahagyang nakabukas, at ang noo ay nakakunot, tila may masamang panaginip. Anak ko di. Bulong niya, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkukulang. Sa loob ng kanyang puso, sumumpa si Don Ricardo. Hindi na niya hahayaang may mangyaring masama kay Rafael. Hindi na niya hahayaang magwagi ang kasinungalingan. Agad siyang lumabas ng kwarto at tinawagan ang kanyang pinakamagaling na detective at ang kanyang chief legal counsel. Gusto kong malaman ang bawat detalye, utos niya, ang kanyang boses ay matigas at puno ng determinasyon. Lahat ng koneksyon ni Elena sa aksidente ni Stella, sa pagbebenta ni Rafael, sa lahat ng financial transactions. Hindi ko kailangan ng anuman kundi ang katotohanan. Hindi nagtagal, bumalik ang kanyang mga tauhan na may dalang mga report. May mga nakita silang bank transfers mula sa account ni Elena patungo sa account ng ina ni Rafael at pagkatapos ay sa account ni Aling Nena. May mga lumang police report din na nagpapakita ng mga irregularidad sa investigasyon ng aksidente ni Stella. May mga testigo na hindi pinakinggan at mga ebidensya na tila sinadya na mali ang pag-interpreta. Sir, may isa pa po kaming nakita, sabi ng detective. May records po na si Doña Elena ay madalas makipagkita sa isang fixer na may koneksyon sa black market para sa mga bata noong panahong nawala si Rafael. Nanlaki ang mga mata ni Don Ricardo. Ang bawat piraso ay bumubuo ng isang mas malaking, mas nakakatakot na larawan. Ang lahat ng pagdududa niya kay Elena ay naging katotohanan. Hindi lang siya mandaraya. Siya ay isang kriminal. Dahil sa kanyang matinding galit, pumunta si Don Ricardo sa bahay ni Aling Nena sa Tondo. Ang bahay ay luma at amoy dumi, ngunit hindi niya alintana. Kumatok siya ng malakas. Lumabas si Aling Nena, ang kanyang mukha ay halatang gulat nang makita ang isang Don Ricardo Alcantara sa kanyang pintuan. Don Ricardo. Ano po ang kailangan niyo? Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Gusto kong malaman ang totoo tungkol kay Rafael, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalim kay Aling Nena. Gaano katagal mo na siyang inaalipin? At sino ang nagbayad sa iyo para gawin yan? Nanginig si Aling Nena. Sinubukan niyang magkunwari, ngunit ang titig ni Don Ricardo ay tila bumubutas sa kanyang kaluluwa. Wala po walang nagbayad sa akin. Kinuha ko lang po siya kasi. Huwag kang magsinungaling, sigaw ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay umalinggaw sa eskinita. Alam ko ang lahat. Si Elena ang nagbayad sa'yo, hindi ba? Para itago si Rafael at pahirapan siya. Naluhod si Aling Nena. Patawarin niyo po ako, Don Ricardo. Natakot lang po ako. Binantaan po ako ni Doña Elena. Sinabi po niya na sisirain niya ang buhay ko kung may sinabi ako. Siya po ang nagbayad sa akin para hindi ko po siya pakawalan. Ikinuwento ni Aling Nena ang lahat. Kung paano siya nilapitan ni Elena, kung paano siya binayaran para kunin at alipinin si Rafael, at kung paano siya pinagbantaan na manahimik. Ang bawat salita ay tila tumutusok sa puso ni Don Ricardo. Ang kanyang sariling asawa ang nagpakulong sa kanyang anak sa isang impyerno. Matapos makuha ang lahat ng impormasyon mula kay Aling Nena, umalis si Don Ricardo. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ngunit may isang determinasyon na nagtulak sa kanya. Hindi siya susuko. Magbabayad si Elena. Sa kanyang pagbalik sa ospital, ang kanyang telepono ay nagring. Nakita niya ang pangalan ni Marco. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot niya ito. Papa. Ang boses ni Marco ay ronro. Papa, may nakita akong kakaiba sa kwarto ni Mama. May mga dokumento siya tungkol kay Rafael. Napatayo si Don Ricardo. Ang huling piraso ng puzzle. Ang kanyang hininga ay huminto. Ang liwanag ng katotohanan ay dahan-dahang lumilitaw mula sa dilim. Nanginginig ang mga kamay ni Marco Alcantara habang hawak ang telepono. Ang mga salita ng kanyang ama, si Don Ricardo, sa auditorium ay patuloy na umalinggaw sa kanyang isip. Si Rafael, anak ko siya. Napaupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang mundo ay tila gumuho. Ang taong kinaiinisan niya, ang taong akala niya ay isang hamak na kalaban, ay kapatid niya pala sa ama.
Naalala niya ang biglaang pagdating ng kanyang ina, si Doña Elena, noong gabing iyon. Ang kanyang mukha ay seryoso at may bakas ng takot. Mabilis itong nagkulong sa kanyang opisina, na dati ilaging bukas. Narinig niya ang mga mahihinang bulungan ng kanyang ina sa telepono, mga salitang gaya ng walang pwedeng makaalambi at kailangan nating linisin ang lahat ng bakas. Hindi niya naunawaan noon, ngunit ngayon, biglang nagkaroon ng kahulugan ang lahat. Mayroong isang maliit na kabinet sa opisina ng kanyang ina na laging nakakandado. Ito ay ang lugar kung saan nakatago ang mga sikreto ng pamilya, ayon sa kanyang ina. Ngayon, pakiramdam niya inaroon ang sagot. Hinihintay niya ang paglabas ng kanyang ina mula sa opisina. Nagkunwari siyang matutulog sa sala, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling bukas, naghihintay. Nang marinig niyang bumukas ang pinto ng opisina at lumabas si Elena para kumuha ng tubig, mabilis siyang kumilos. Tahimik siyang pumasok sa opisina. Ang lamig ng hangin ay bumalot sa kanya, ngunit ang adrenaline ay nagpainit sa kanyang dugo. Alam niyang limitado lang ang oras niya. Sa loob ng kabinet, sa ilalim ng mga lumang financial reports at mga kontrata, nakita niya ang isang lumang kahon. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang bumungad sa kanya ay mga lumang sulat, ilang litrato, at isang sertipiko ng kapanganakan na nakakita ng bagong pangalan, Rafael de la Cruz. Sa sertipiko, nakalagay ang pangalan ng kanyang ama bilang ama ng bata. Hindi siya makapaniwala. Bumalik ang mga alaala ng kung paano tinitigan ni Rafael ang kanyang ama. Kung paano hiniling ng kanyang ama na alamin ang background ni Rafael. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng koneksyon. Sa gitna ng mga dokumento, mayroon ding mga resibo ng malaking halaga ng pera na ipinadala sa iba't ibang pangalan, kasama na ang pangalan ni Aling Nena. Mayroon ding mga lumang sulat mula sa isang abogado na nagpapahayag ng pagkabahala tungkol sa isang nawawalang bata at isang kasunduan sa ilalim ng lupa. Hindi niya maintindihan ang lahat, ngunit sapat na iyon para malaman niya na mayroong madilim na lihim ang kanyang ina. Naramdaman niya ang matinding sakit sa dibdib. Ang kanyang ina, na laging itinuturo sa kanya ang tama at mali, ay may ganito palang itinatago. Ang kanyang ina, na laging ipinagyayabang ang kanilang pangalan, ay may ganito palang bahid sa kanyang pagkatao. Nagring ang kanyang cellphone. Si Don Ricardo. Papa, may nakita akong kakaiba sa kwarto ni Mama. May mga dokumento siya tungkol kay Rafael. Ang boses niya ay nanginginig. Marco, ano nga nakita mo? Nagmadali si Don Ricardo na pumunta sa bahay. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Pagdating ni Don Ricardo, nakita niya si Marco na nakaupo sa sahig ng opisina ni Elena, napapalibutan ng mga papel. Ang mukha ni Marco ay puno ng pagkabigla at kalungkutan. Walang salita, iniabot ni Marco ang mga dokumento sa kanyang ama. Kinuha ni Don Ricardo ang mga papel. Ang bawat pahina, ang bawat litrato, ang bawat resibo ay nagkukumpirma sa kanyang pinakamalaking takot at pinakamalalim na galit. Ang mga transfer slips na ipinapakita ang transaksyon kay Aling Nena. Ang mga sulat mula sa kanyang unang asawa, si Stella, na naglalahad ng kanyang pagbubuntis at ang kanyang mga takot sa pagbabanta ni Elena. Isang lumang death certificate na may peke na petsa ng kamatayan at sanhi. Ang lahat ay naroon, nagpapatunay sa kanyang mga hinala. Marco, alam mo ba ang ibig sabihin nito? Tanong ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Tumango si Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Si Mama siya po ang may gawa ng lahat. Yumuko siya, puno ng pagsisisi. Hindi ko po alam. Akala ko po ay tama siya. Niyakap ni Don Ricardo ang kanyang anak. Hindi mo kasalanan, Marco. Manipulatibo ang iyong ina. Tumingin siya sa kanyang panganay, ang kanyang puso ay puno ng sakit at pagkabigo. Ngunit ngayon, kailangan nating gawin ang tama. Gagawin ko po ang lahat, Papa, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay matatag. Para po kay Rafael. Para sa pamilya natin. Biglang bumukas ang pinto. Si Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita si Don Ricardo at Marco na nakaupo sa sahig, hawak ang mga dokumento niya. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkabigla patungo sa galit at pagbabanta. Ano ang ginagawa ninyo sa mga gamit ko? Ang boses niya ay malamig at matalim, tulad ng isang kutsilyo na humiwa sa hangin. Sinusubukan niyo ba akong sirain?
Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa masamang balak. Nanlaki ang mga mata ni Doña Elena Alcantara nang makita niya si Don Ricardo at Marco na hawak ang kanyang mga sikreto. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas, ngunit mabilis niyang itinago ang takot sa likod ng isang matigas at mapanlinlang na ngiti. Hindi siya hahayaang masira. Hindi kailanman. Ano ang ginagawa ninyo sa mga gamit ko? Ang boses niya ay malamig, puno ng pagbabanta, na tila isang ahas na handang umatake. Sinusubukan niyo ba akong sirain? Hindi niyo ako kayang sirain, Cardo. Ako ang asawa mo. Ako ang ina ng anak mo. Wala ka ng karapatang tawagin ang sarili mong asawa ko, Elena, matigas na sabi ni Don Ricardo, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. At lalong wala kang karapatang tawagin ang sarili mong ina ni Marco. Ang lahat ng ito ay gawa mo. Itinapon niya sa mesa ang mga dokumento, ang sertipiko ng kapanganakan ni Rafael, ang mga resibo ng paglipat ng pera, ang mga lumang sulat ni Stella. Napatingin si Elena sa mga papel. Ang kanyang mukha ay namutla, ngunit mabilis siyang bumalik sa kanyang pagiging mapanlinlang. Mga peke yan, Cardo. Gawa-gawa mo lang yan para sirain ako. Para lang sa batang pulubi na yan. Tinuro niya ang mga dokumento, tila walang halaga. Nababaliw ka na. Hindi ka na nag-iisip ng matino. Mama, bakit mo ginawa ito? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng sakit at pagkabigo. Bakit mo itinago si Rafael? Bakit mo kami niloko? Biglang lumapit si Elena kay Marco at sinampal ito ng malakas. Ang tunog ng sampal ay umalinggaw sa tahimik na opisina. Manahimik ka, Marco. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Niloloko ka lang ng papa mo. Gusto lang niyang sirain ang pamilya natin. Hinawakan ni Marco ang kanyang pisngi, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi niya inaasahan ang sampal. Ang sakit ay hindi lang sa pisikal, kundi sa puso. Tama na, Elena, sigaw ni Don Ricardo. Tapos na ang laro mo. Ang lahat ng sikreto mo ay nabunyag na. Magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo. Hindi. Hindi ako magbabayad, sigaw ni Elena, ang kanyang boses ay tila nabaliw. Hindi ako hahayaan na sirain niyo ako. Ako ang Doña Elena Alcantara. Wala kayong magagawa sa akin. Tumakbo siya palabas ng opisina, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagbabanta. Naiwan si Don Ricardo at Marco sa opisina, ang kanilang mga puso ay puno ng sakit at pagkabigo. Ang kanilang pamilya ay gumuho. Ngunit mayroon pa silang dapat gawin. Si Rafael. Sa ospital, dahan-dahang nagising si Rafael. Ang kanyang ulo ay masakit at ang kanyang katawan ay mahina. Ang huling bagay na naaalala niya ay ang mga salita ni Don Ricardo, si Rafael anak ko siya. At ang mga salita ni Elena, ibinenta ka ng nanay mo. Ang lahat ay tila isang masamang panaginip. Ngunit ang sakit sa kanyang puso ay nagsasabi na totoo ang lahat. Ang kanyang ina, ang taong dapat nagmamahal sa kanya, ay ibinenta siya. Ang kanyang ama, ang taong dapat nagpoprotekta sa kanya, ay matagal na siyang iniwan. Ang kanyang puso ay puno ng galit at pagtataksil. Maya-maya, bumukas ang pinto. Si Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at pagsisisi. Lumapit siya sa higaan ni Rafael. Rafael, anak, kumusta ang pakiramdam mo? Mahinang tanong ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ngunit tiningnan lang siya ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay malamig, puno ng pagdududa. Bakit po kayo narito? Tanong ni Rafael, ang kanyang boses ay walang emosyon. Anak, gusto kong ipaliwanag ang lahat. Hindi ko alam na may anak ako sa nanay mo. Niloko kami ni Elena. Patawarin mo ako, anak, pakiusap ni Don Ricardo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit umiling si Rafael. Hindi ko po kailangan ng paliwanag. At hindi ko po kailangan ng pamilya. Sanay na po akong mag-isa. Ayoko na po sa inyo sa kahit sino. Ang kanyang mga salita ay matalim, puno ng pait. Ang kanyang puso ay tila isang bato, walang pakiramdam. Rafael, pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon, pakiusap ni Don Ricardo, ang kanyang mga kamay ay nakaabot. Ngunit umurong si Rafael. Hindi ko po kayo kilala. Wala po akong pamilya. Tumingin siya sa bintana, umiiwas sa tingin ni Don Ricardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha,
ngunit pilit niya itong pinipigilan. Hindi siya susuko. Hindi siya iiyak. Napabuntong hininga si Don Ricardo. Ang kanyang puso ay dinudurog. Ang kanyang anak ay galit sa kanya. Ang lahat ng kanyang pag-asa ay tila nawala. Lumabas siya ng kwarto, ang kanyang mga balikat ay nakayuko, pakiramdam niya inawala na niya si Rafael, marahil ay habang buhay. Ang key all is lost moment. Ang kanyang pagtubos ay tila isang malayong pangarap. Napakasakit para kay Manang Fei ang makita ang pagdurusa ni Don Ricardo. Matapos ang nangyari samtap at ang pagtanggi ni Rafael, halos hindi na makakain ang kanyang amo. Ang dating matatag na Don Ricardo ay tila isang sirang barko, nawawala ng direksyon. Sa kabilang banda, si Doña Elena ay patuloy sa kanyang pagiging mapanlinlang, nagpaplano kung paano niya lilinisin ang kanyang pangalan at babaliktarin ang lahat laban kay Don Ricardo at Rafael. Hindi na ito tama, bulong ni Manang Fei sa kanyang sarili habang naglilinis ng sala. Narinig niya ang boses ni Elena sa telepono, mahina ngunit puno ng pagbabanta. Kailangan nating patayin ang lahat ng koneksyon. Walang pwedeng makaalam. Tila may kausap itong kasabwat. Nanginginig ang mga kamay ni Manang Fei. Matagal na niyang pinipigilan ang kanyang sarili. Naging saksi siya sa lahat ng kasamaan ni Elena, mula sa pagtatago ng pagbubuntis ni Stella, sa pagpapabenta kay Rafael, hanggang sa pagmamanipula ng TAP. Ngunit ang takot sa kapangyarihan ni Elena ay mas malaki. Ngayon, nakita niya ang sakit sa mga mata ni Don Ricardo, at ang kawalang malay ni Rafael. Hindi na niya kaya. Kailangan niyang lumaban. Lihim na kinuha ni Manang Fei ang lumang cellphone ni Elena, na nakita niyang itinago sa ilalim ng kanyang unan. Alam niyang may mga tawag doon na magiging ebidensya. Habang naglilinis sa kwarto ni Elena, nakita niya ang isang lumang kahon sa ilalim ng kanyang kama. Ito ang kahon na matagal nang itinago ni Elena mula kay Don Ricardo. Sa loob, nakita niya ang isang lumang diary. Ito ay ang diary ni Stella. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ang diary. Ang bawat pahina ay puno ng mga alaala ni Stella, ang kanyang pagmamahal kay Don Ricardo, ang kanyang pagbubuntis, at ang kanyang takot kay Elena. May mga pahina doon na naglalahad ng mga pagbabanta ni Elena, at ang kanyang plano na itago ang bata. Ang bawat salita ay tila sumisigaw ng katotohanan. Patawarin mo ako, Ma'am Stella, bulong ni Manang Fei, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngayon, gagawin ko ang tama. Agad niyang tinawagan si Don Ricardo. Don Ricardo, mayroon po akong mahalagang impormasyon. Kailangan po nating magkita. Ngayon din ni. Samantala, sa ospital, si Don Ricardo ay patuloy na bumibisita kay Rafael. Araw-araw, dala niya ang sariwang prutas, mga libro sa matematika, at kung ano-anong regalo, umaasa na kahit kaunti ay mapalambot ang puso ng kanyang anak. Ngunit si Rafael ay nanatiling tahimik, ang kanyang mga mata ay walang emosyon, at ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Rafael, anak, mahinang sabi ni Don Ricardo, habang inilalagay ang isang bagong libro sa tabi ng higaan. Alam kong galit ka sa akin. Alam kong nasaktan kita. Ngunit pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Gusto kong bumawi. Gusto kong maging ama mo. Walang sagot si Rafael. Tiningnan lang niya ang bintana, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Ang kanyang puso ay tila isang pader, matigas at hindi kayang sirain. Ngunit hindi sumuko si Don Ricardo. Alam niya na matagal na siyang nagkulang. Ito ang kanyang pagkakataon para itama ang lahat. Isang hapon, habang nakaupo si Don Ricardo sa tabi ni Rafael, bumukas ang pinto. Si Marco. Ang kanyang mukha ay seryoso at may bahid ng kalungkutan. Rafael, mahinang sabi ni Marco, lumapit sa higaan. Kumusta ka? Hindi sumagot si Rafael. Alam kong galit ka sa akin, patuloy ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Alam kong nasaktan kita. Hindi ko alam ang lahat ng ginawa ni Mama. Pero gusto kong humingi ng tawad. Gusto kong maging kapatid mo. Hindi ko kailanman gugustuhin na saktan ka. Tiningnan ni Rafael si Marco. Sa mga mata ni Marco, nakita niya ang sinseridad. Hindi ito ang Marco na mayabang na nakita niya samtap. Ito ay isang Marco na puno ng pagsisisi at pag-asa. Bakit? Tanong ni Rafael, ang kanyang boses ay mahina. Bakit mo ginagawa ito?
Dahil tama si Papa, sagot ni Marco. Dahil ang pamilya ay hindi lang dugo. Ito ay pagmamahal, pagpapatawad, at pagiging tapat sa isa't isa. At gusto kong maging bahagi ka ng pamilya na iyon. Naiwan si Rafael na nag-iisip. Ang mga salita ni Marco ay tumatak sa kanyang puso. Ang kanyang pader ay tila nagkaroon ng maliit na bitak. Nang gabing iyon, matapos umalis si Don Ricardo at Marco, dahan-dahang pumasok si Manang Fee sa kwarto ni Rafael. Nagkunwari siyang nag-aayos ng kumot, ngunit lihim niyang inilagay ang isang maliit na sobre sa ilalim ng unan ni Rafael. Matulog ka ng mahimbing, iho, bulong ni Manang Fee, habang hinahaplos ang buhok ni Rafael. Pagkatapos umalis ni Manang Fee, naramdaman ni Rafael ang isang bagay sa ilalim ng kanyang unan. Kinuha niya ito. Isang lumang litrato. Ito ay isang litrato ng isang babaeng nakangiti, maihawak na sanggol. Ang babae ay may kakaibang kinang sa mga mata, tulad ng sa kanya. At sa likod ng litrato, may nakasulat na pangalan, Stella de la Cruz. Ang kanyang ina. Ang kanyang puso ay kumalabog. Ang kanyang pader ay tuluyang gumuho. Nakatitig si Rafael sa lumang litrato sa kanyang kamay. Ang babaeng nakangiti, may hawak na sanggol, siya ang kanyang ina, si Stella. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas, at ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi niya kailanman nakita ang ina niya. Ang tanging alam niya ay ang mga kwento ni Aling Nena, na puno ng pait at pagtataksil. Ngayon, narito ang isang litrato, isang tangible na ebidensya ng kanyang pinagmulan. Ang litrato ay nagdulot ng halo-halong emosyon sa kanya. Lungkot dahil sa buhay na hindi niya naranasan. Galit dahil sa mga kasinungalingan na pinaniwalaan niya. Ngunit higit sa lahat, mayroong isang maliit na kislap ng pag-asa. Hindi siya nag-iisa. Mayroon siyang ina. At mayroon siyang ama. Sa loob ng kanyang isip, naglaro ang mga salita ni Marco, ang kanyang kapatid sa ama. Ang pamilya ay hindi lang dugo. Ito ay pagmamahal, pagpapatawad, at pagiging tapat sa isa't isa. Ang mga salitang iyon ay tila bumubutas sa pader na itinayo niya sa kanyang puso. Samantala, sa mansyon ng mga Alcantara, si Don Ricardo at Manang Fee ay abala sa paghahanda para sa nalalapit na paghaharap. Ang mga ebidensya ay nakalatag sa mesa, ang mga bank statement, ang mga sulat ni Stella, ang death certificate, at ang mga testimonya ni Eme Reyes at Aling Nena. Ang lahat ay handa na para sa pagbagsak ni Elena. Sigurado ka ba, Manang Fee? Tanong ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Delikado ito. Alam mo kung gaano kakapangyarihan si Elena. Handa po ako, Don Ricardo, matatag na sagot ni Manang Fee. Kailangan pong lumabas ang katotohanan. Para po kay Ma'am Stella at para po kay Rafael. Sa kabilang banda, si Doña Elena ay nakatanggap ng abiso para sa isang emergency board meeting ng Alcantara Group. Alam niyang ito na ang huling laban. Ang kanyang mukha ay matigas at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Hindi niyo ako kayang sirain, bulong niya sa kanyang sarili. Ako ang magiging reyna. Hindi ako hahayaan na matalo. Tinawagan niya ang kanyang mga kasabwat, nagbibigay ng huling utos. Siguraduhin ninyong walang makakalabas na impormasyon. At kung mayroon man, baliktarin ninyo ang lahat. Gawin ninyong masama si Cardo at ang batang iyan. Sa ospital, lumapit si Don Ricardo kay Rafael. Rafael, anak, mahinang sabi ni Don Ricardo, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Bukas na ang board meeting. Ito ang araw na lalabas ang lahat ng katotohanan. Gusto kong nandoon ka. Karapatan mong malaman ang lahat. Karapatan mong makita ang hustisya para sa nanay mo. Tiningnan ni Rafael ang litrato ni Stella sa kanyang kamay. Ang kanyang puso ay puno ng sakit, ngunit mayroon ding determinasyon. Kailangan niyang malaman ang buong kwento. Kailangan niyang makita ang pagbagsak ng taong nagwasak sa kanyang buhay. Pupunta po ako, matatag na sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay malinaw. Nagulat si Don Ricardo. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat, anak. Salamat. Kinabukasan, sa malaking conference room ng Alcantara Tower, ang tensyon ay bumigat. Ang mga miyembro ng board ay nakaupo, ang kanilang mga mukha ay seryoso. Pumasok si Don Ricardo, kasama si Manang Fee at ang kanyang abogado, si Atty. Ramirez. Ang lahat ay naghihintay.
Maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok si Elena, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas, tila isang reyna na papasok sa kanyang kaharian. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin kay Don Ricardo, puno ng pagbabanta. Magandang umaga, mga Ginoo, sabi ni Elena, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Hayaan niyo akong simulan ang meeting na ito. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang bumukas ang pinto. Lahat ay napalingon. Pumasok si Rafael. Ang kanyang mukha ay payat, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng determinasyon. Nagulat si Elena at Marco. Si Don Ricardo ay tumingin kay Rafael, isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang lahat ay naghihintay sa susunod na mangyayari. Nagulantang ang lahat sa pagpasok ni Rafael sa conference room. Ang kanyang presensya ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng matinding tensyon. Ang mga mata ni Doña Elena ay nanlaki sa gulat at ang kanyang mukha ay namutla. Si Marco naman ay nagulat din, ngunit may bahid ng pag-asa sa kanyang mga mata. Si Don Ricardo ay tumingin kay Rafael, isang malaking hininga ng kaluwagan ang kanyang pinakawalan. Rafael, mahinang sambit ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Ano ang ibig sabihin nito, Cardo? Matalim na tanong ni Elena, pilit na kinakalma ang kanyang sarili. Bakit narito ang batang yan? Ito ba ang isa pa sa mga palabas mo? Hindi ito palabas, Elena, matigas na sagot ni Don Ricardo. Ito ang katotohanan. At narito si Rafael upang saksihan ang pagbagsak mo. Lumapit si Don Ricardo sa harap ng board, kasama si Manang Fee at si Atty. Ramirez. Ang lahat ng mata ay nakatingin kay Manang Fee, na nanginginig sa takot, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Mga Ginoo, nagsimula si Don Ricardo, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Narito kami ngayon upang ilantad ang katotohanan sa likod ng mga kasinungalingan at krimen na ginawa ni Doña Elena Alcantara. Biglang sumigaw si Elena. Mga kasinungalingan. Gawa-gawa lang yan. Sinisiraan niyo lang ako. Manahimik ka, Elena, sigaw ni Don Ricardo. Manang Fee, pakiusap, sabihin mo ang lahat ng iyong nalalaman. Huminga ng malalim si Manang Fee. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang boses ay matatag. Mga Ginoo, matagal na po akong kasambahay sa pamilya Alcantara. Nakita ko po ang lahat. Narinig ko po ang lahat. Sinimulan ni Manang Fee ang kanyang testimonya. Ikinuwento niya kung paano nalaman ni Elena ang pagbubuntis ni Stella, ang unang asawa ni Don Ricardo. Kung paano sinubukan ni Elena na itago ang katotohanan, at kung paano niya sinuhulan ang mga tao para manahimik. Ikinuwento niya ang tungkol sa aksidente ni Stella, na hindi pala aksidente kundi isang planadong pagpatay. Ang lahat ay nakikinig ng tahimik, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla. At pagkatapos po ng aksidente, patuloy ni Manang Fee, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ipinanganak po ni Maam Stella si Rafael. Ngunit itinago po ni Doña Elena ang bata. Binayaran niya po ang isang babae para kunin si Rafael at ibenta sa isang aling nena sa Tondo. Lahat po ng iyon, utos po ni Doña Elena. Narinig ni Rafael ang bawat salita. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang sakit, ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang kanyang ina ay pinatay. Siya ay ibinenta. Ang lahat ay dahil kay Elena. Mga kasinungalingan. Nagsisinungaling siya, sigaw ni Elena, tumayo at sinubukang atakihin si Manang Fee. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng mga security guard. Mayroon din kaming mga ebidensya, mga Ginoo, sabi ni Atty. Ramirez, habang inilalabas ang mga dokumento. Narito ang mga bank statement na nagpapakita ng malaking halaga ng pera na inilipat mula sa account ni Doña Elena patungo sa account ng ina ni Rafael, at pagkatapos ay sa account ni Aling Nena. Narito rin ang mga lumang sulat mula kay Stella, na naglalahad ng kanyang pagbubuntis at ang kanyang takot kay Doña Elena. At narito ang isang audio recording ng pag-uusap ni Doña Elena sa kanyang kasabwat, kung saan niya inamin ang lahat ng kanyang krimen. Ipinatugtog ni Atty. Ramirez ang audio recording. Ang boses ni Elena ay malinaw na narinig, nagpaplano ng kanyang mga kasamaan. Ang lahat ay nakikinig ng tahimik, ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pagkadismaya.
Si Elena ay bumagsak sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay puting-puti at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang mga kasinungalingan ay nabunyag. Lumapit si Marco kay Rafael. Rafael, mahinang sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Hindi ko alam ang lahat ng ito. Gusto kong maging kapatid mo. Pakiusap. Tiningnan ni Rafael si Marco. Sa mga mata ni Marco, nakita niya ang sinseridad. Tumango siya. Doña Elena Alcantara, arestado ka sa kasong pagpatay, pagtatago ng bata, at pandaraya, sabi ng isang pulis na pumasok sa conference room. Sinubukan ni Elena na lumaban, ngunit wala siyang magawa. Dinala siya palabas ng conference room, ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabaliw. Ang kanyang pangalan ay nasira. Ang kanyang kapangyarihan ay nawala. Naiwan si Rafael, nakatayo sa gitna ng conference room. Ang lahat ay tapos na. Ang katotohanan ay nabunyag. Ngunit ang kanyang puso ay puno pa rin ng sakit at pagkalito. Tiningnan niya si Don Ricardo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Bakit ngayon lang po? Mahinang tanong ni Rafael, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ang kanyang mga salita ay puno ng sakit at pagdududa. Ang tanong ni Rafael ay tila isang matalim na kutsilyo na tumusok sa puso ni Don Ricardo Alcantara. Bakit ngayon lang po? Ang mga salitang iyon ay puno ng sakit, pagkabigo at mga taon ng pagdurusa. Lumapit si Don Ricardo kay Rafael, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagsisisi. Anak ko, mahinang sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako. Alam kong matagal akong nagkulang. Alam kong nasaktan kita. Walang araw na hindi ko pinagsisihan ang lahat ng nangyari. Nagsimulang magkwento si Don Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ikinuwento niya ang kanyang pagmamahal kay Stella, ang kanyang unang asawa, at kung paano sila pinaghiwalay ng kanyang pamilya dahil sa mga tradisyon at negosyo. Sinabi niya kung paano siya pinaniwala ni Elena na namatay si Stella sa isang aksidente, at kung paano niya tinago ang katotohanan tungkol sa pagbubuntis ni Stella. Nabulag ako, Rafael, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nabulag ako sa kapangyarihan at kasinungalingan ni Elena. Natakot ako sa kung ano ang sasabihin ng mga tao. Natakot ako sa kung ano ang mangyayari sa aming negosyo. Ngunit ang pinakamalaking pagkakamali ko ay ang hindi paghahanap sa iyo. Ang hindi pagtatanong ng mas malalim. Ang hindi paglaban para sa inyo ng nanay mo. Nakinig si Rafael ng tahimik, ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Ang bawat salita ni Don Ricardo ay tila bumubukas ng mga lumang sugat sa kanyang puso. Ang sakit na nakaraan ay biglang nagbalik, mas matindi kaysa dati. Ang bawat araw na lumipas na hindi kita kasama, Rafael, ay isang araw ng pagdurusa para sa akin, patuloy ni Don Ricardo. Ang bawat gabi, pinapanaginipan ko ang nanay mo at ang mga tanong kung saan ka. Ngayon na nakita kita, ngayon na alam ko ang totoo, hindi ko nahahayaan na mawala ka pa sa akin. Lumapit si Marco kay Rafael, inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang kapatid. Rafael, alam kong mahirap itong tanggapin. Pero si Papa, seryoso siya. Gusto niyang bumawi. At ako rin. Gusto kong maging kapatid mo. Gusto kong bumuo tayo ng isang tunay na pamilya. Tumingin si Rafael kay Marco at pagkatapos ay kay Don Ricardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at sa wakas, bumagsak ang kanyang mga pader. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit, ang lahat ng pagkabigo ay biglang lumabas. Umiyak siya ng malakas, ang kanyang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Niyakap ni Don Ricardo si Rafael ng mahigpit. Anak ko, patawarin mo ako. Niyakap din ni Marco si Rafael. Sa loob ng mahabang panahon, umiyak si Rafael sa bisig ng kanyang ama at kapatid. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang tunay na pagmamahal ng pamilya. Ito ang simula ng kanyang paggaling. Kinabukasan, pumunta ang pamilya Alcantara, si Don Ricardo, Rafael, at Marco, sa sementeryo. Sa ilalim ng isang malaking puno, naroon ang puntod ni Stella de la Cruz. Ang pangalan niya ay nakaukit sa marmol, kasama ang petsa ng kanyang kapanganakan at kamatayan. Lumuhod si Rafael sa harap ng puntod ng kanyang ina. Hinawakan niya ang malamig na marmol, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nanay ni.
Bulong niya. Narito na po ako. At kasama ko po ang papa at si Kuya Marco. Inilagay ni Don Ricardo ang isang bungkos ng puting rosas sa puntod ni Stella. Stella, mahina niyang sabi, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal at pagsisisi. Narito na ang anak natin. Patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkukulang. Aalagaan ko siya. Pangako. Niyakap ni Don Ricardo si Rafael at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang anak. Ang simoy ng hangin ay tila bumubulong ng kapayapaan. Ang araw ay sumikat ng maliwanag at ang lahat ay tila nagkaroon ng bagong simula. Ang pamilya Alcantara, na matagal nang nasira, ay unti-unting nabubuo muli, mas matatag at mas puno ng pagmamahal kaysa dati. Lumipas ang mga buwan at dahan-dahang naghilom ang mga sugat sa puso ni Rafael. Ang mansyon ng mga Alcantara, na dati tila isang malaking kulungan, ay naging isang tahanan. Ang bawat sulok ay napuno ng bagong pag-asa at pagmamahal. Si Don Ricardo, na dati isang malayo at misteryosong figura, ay naging isang tunay na ama na laging naroon para sa kanya. Ipinatala siya ni Don Ricardo sa isang prestihiyosong paaralan at sa wakas, natupad ang pangarap ni Rafael na makapag-aral ng maayos. Ang kanyang talino ay lalong sumikat at siya ay naging isa sa mga nangunguna sa klase. Ngunit higit pa sa mga numero at formula, natutunan niya ang halaga ng pagmamahal at pagpapatawad. Si Marco, ang kanyang kapatid sa ama, ay naging kanyang matalik na kaibigan. Ang dating pagkainggit at pagiging mayabang ni Marco ay napalitan ng pagmamahal at pagsuporta. Madalas silang mag-aral ng magkasama at minsan, naglalaro rin ng basketball sa likod bahay. Ang tawa ni Marco ay naging musika sa tenga ni Rafael, isang patunay na ang pamilya ay hindi lang dugo, kundi pagtanggap at pagkakaisa. Isang araw, habang naglalakad si Rafael sa hallway ng paaralan, nakita niya ang isang poster. Ito ay tungkol sa isang scholarship program para sa mga batang mahihirap sa Tondo. Biglang bumalik sa kanyang isip ang kanyang nakaraan, ang kanyang pagdurusa, at ang kanyang pangarap na makatulong sa iba. Papa, sabi ni Rafael kay Don Ricardo kinagabihan. Gusto ko pong tumulong sa mga bata sa Tondo. Gusto ko pong magtayo ng isang scholarship program para sa kanila. Ngumiti si Don Ricardo. Iyan ang anak ko. Alam kong gagawin mo iyan. Tutulungan kita. Sa loob ng ilang buwan, sa tulong ni Don Ricardo at Marco, naitatag ni Rafael ang Estela de la Cruz Foundation, isang scholarship program na nagbibigay ng pagkakataon sa mga batang mahihirap na makapag-aral. Tuwing Sabado, bumibisita si Rafael sa Tondo, nagtuturo ng matematika sa mga bata at nagbibigay ng pag-asa. Isang hapon, habang nagtuturo si Rafael sa Tondo, nakita niya si Mang Tonyo, ang matandang nagtitinda ng pahayagan na tumulong sa kanya noon. Lumapit si Rafael kay Mang Tonyo at niyakap ito. Salamat po, Mang Tonyo, sabi ni Rafael. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po ako makakarating sa kung nasaan ako ngayon. Ngumiti si Mang Tonyo. Alam ko na may mararating ka, iho. Ang talino mo ay hindi kayang itago. Sa isang gabi, habang naghahapunan ang pamilya Alcantara, si Rafael, Don Ricardo, at Marco ay nagtatawanan at nagkukwentuhan. Ang kanilang hapagkainan ay puno ng pagmamahal at kapayapaan. Ito ang pamilya na matagal nang pinangarap ni Rafael. Salamat po, Papa, sabi ni Rafael habang tinitingnan si Don Ricardo. Salamat po sa lahat. Walang anuman, anak, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ikaw ang pinakamagandang regalo na natanggap ko sa buhay ko. Pagkatapos ng hapunan, umakyat si Rafael sa kanyang kwarto. Kinuha niya ang isang lumang libro, ang kanyang libro ng algebra na kinuha niya sa tambakan. Binuklat niya ito sa huling pahina. Sa dulo, may nakasulat na isang pangungusap na isinulat niya noong bata pa siya, noong puno pa siya ng pag-asa sa gitna ng kanyang pagdurusa. Ang panaginip ay totoo. Ngayon, alam niyang totoo ang mga salitang iyon. Ang kanyang pangarap ay natupad. Hindi lang siya nagtagumpay sa pag-aaral, kundi nakahanap din siya ng isang pamilya na nagmamahal sa kanya ng buong puso. Tumingin siya sa bintana, sa maliwanag na buwan at mumiti. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan, kagalakan at pag-asa. Ang kanyang paglalakbay ay isang patunay na ang kirot ng nakaraan ay maaaring maging daan patungo sa isang mas magandang kinabukasan, puno ng pagmamahal at pagpapatawad.
At dito nagtatapos ang kwento ni na Rafael de la Cruz at ng pamilyang Alcantara. Maraming salamat sa iyo, minamahal kong mambabasa, sa paglaan mo ng iyong oras at damdamin sa paglalakbay na ito. Mula sa madilim na eskinita ng Tondo, hanggang sa mga bulwagan ng isang prestihiyosong patimpalak, at sa wakas ay sa init ng pagmamahal ng isang pamilya, naging bahagi ka ng bawat hakbang ni Rafael. Ang paglikha ng kwentong ito ay isang emosyonal na paglalakbay para sa akin. Bawat pahina, bawat salita ay nilikha ng may pag-asa at pagmamahal. Naramdaman ko ang bawat sakit at kagalakan ng mga karakter, at umasa akong maramdaman mo rin ito. Ang halaga ng isang panaginip ay higit pa sa isang kwento ng pagsubok at tagumpay. Ito ay isang paalala na sa gitna ng kadiliman, laging may pag-asa. Sa bawat hamon, may pagkakataong lumaban. Ito ay isang kwento tungkol sa kapangyarihan ng pagpapatawad, hindi lamang sa iba kundi maging sa ating sarili. Ito ay tungkol sa muling pagbuo ng mga sirang koneksyon at paghahanap ng pamilya hindi lang sa dugo, kundi sa pagmamahal at pagtanggap. Naway ang kwento ni na Rafael, Don Ricardo, at Marco ay magbigay sa iyo ng inspirasyon na harapin ang sarili mong mga hamon, yakapin ang pagpapatawad, at patuloy na maniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig. Ang pag-ibig ang susi sa paghilom ng lahat ng sugat at sa pagbuo ng isang mas magandang kinabukasan. Nagagalak akong naging kasama ka sa pagtatapos ng kabanatang ito. Kung may nais kang ibahagi tungkol sa iyong nararamdaman sa kwentong ito, huwag mag-atubiling magpadala ng mensahe. Ang iyong mga salita ay mahalaga sa akin. Maraming salamat muli at hanggang sa susunod na kwento.